po si Kuya C from New Covenant Manila, Global Harvest Incorporated. Kasama ko po ang aking co-host na si Andrea Nicole. Salamat, Kuya C. Ang ibig sabihin ng Roar with God ay restoring our amazing relationship with God. Ano ba ang pag-uusapan natin today? So, ang episode 1 po natin ay tungkol sa Roar with God. Ano ba ang Roar with God? So, ang Roar with God po ay isang podcast. Ang ibig sabihin ng Roar is restoring our amazing relationship with God. What is a podcast? So, ang podcast kasi is a digital audio file na available sa internet na na-download natin sa computer or sa mobile. And then, malimit, series. So, magkakaroon po tayo ng mga ilang episodes na i-discuss po natin ng iba't ibang bagay tungkol sa paniniwala at the same time sa ating spiritual journey. Kasi naniniwala po kami sa aming church na importante po na ma-equip ang bawat isa at ma-encourage ang bawat isa. Pupunta po tayo sa meaning nung roar sa Roar with God, which is restoring our amazing relationship with God. Naniniwala po kasi kami na nung dumating po si Jesus Christ at sinacrifice niya yung sarili niya sa cross, yung ultimate sacrifice niya na ginawa niya sa cross, upang tayo ay makabalik, upang tayo ay makaniig muli, upang tayo ay magkaroon ng capability to be in touch with God. Tinanggal niya yung barrier. Jesus Christ made the ultimate sacrifice para ma-reconcile. Kinuha niya lahat ng sins natin ng buong mundong ito para ma-reconcile tayo ulit sa Panginoon. Now, it's important to me, especially, at saka sa mga Christians na patuloy na naglumalakad sa Panginoon, na patuloy nating i-restore, patuloy pa nating alamin, patuloy pa nating pakinggan, patuloy pa nating samahan ang pagbabasa ng Bible natin. At the same time, ang pakikinig ng mga live stream, ng mga iba pang podcast, yung pagpunta natin sa church once natapos na to, pang mas lalo pa nating makilala ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Aside from that, yung mga pag-attend ng e-group, pag-pray, so yung mga bagay na yan na essential sa bawat isa upang patuloy natin na makilala at patuloy nating ma-restore yung relationship natin kay God. In essence kasi, ang roar is parang a prolonged cry, a full, deep, prolonged cry. Loud outburst of laughter. And I believe na we need to be able to find specific avenues tulad ng mga ganitong bagay upang ma-propagate lalo pa ang Word of God. Ma-encourage pa natin ang bawat isa. Pag-establish nga ng connection natin sa bawat isa through this method. Andiyan na kasi yung mga technology at kailangan natin itong linangin. Ako nga pala si Brother C. Nag-church ako sa New Covenant Manila Global Harvest Incorporated. So, yan yung buong pangalan ng church namin sa Las Piñas. We have different churches sa Mindoro, sa Catanduanes, and then here sa may Moonwalk Las Piñas at saka sa main sa may Pulang Lupa 2, Las Piñas. I'm involved with the multimedia team ng NCC and at the same time involved din ako sa young adult ministry. And I've been with NCC I think 4 years na this coming December. 4 years na po akong member ng NCC. Papakilala ko po sa inyo ang mga involved dito sa ating podcast. Ang mga involved po sa podcast na to ay unang-una ang aking co-host, si Andrea Nicole. Yan. So, Andrea Nicole, magpakilala ka naman. Ilang taon ka na sa NCC and then, ano mga ginagawa mo sa church natin? Alright, thank you, Kuya C. Pwede niyo akong tawaging Andrea Nicole. Katulad ni Kuya C, nag-church din ako sa NCC or New Covenant Manila Global Harvest Incorporated. Okay, so ako naman ay pa 5 years na nag-church sa NCC and magdilimang taon na rin magmula nang makilala ko si Lord and magmula nung ginamit niya ako sa simbahang ito. Thank you. Nagpapasalamat ako kasi nandito ako kasama ko kayong lahat, 'di ba? Nagsasalita ako. Salamat dahil ginagamit ako ni Lord sa iba't ibang ministry ng ating church, ng aming church. Unang-una, ako ay worship leader and part ng worship team and may mga hinahawakan din akong e-groups and isa din akong youth leader and at the same time, ginagamit din ako ni Lord mag-touch ng mga buhay ng mga kids natin, ng mga future world changers natin. Hanggang ngayon, nagpapasalamat ako kay Lord kasi nagkaroon ng purpose yung buhay ko. Praise God. Thank you, Kuya C. Praise God, praise God. Maraming salamat, Andrea Nicole. Napakaganda ng mga ginagawa mo sa church. And it's such a blessing yung voice po ni Andrea Nicole. Pwede niyo po yung pakinggan sa NCC Manila YouTube channel natin.
Amen, amen. And you'll be able to listen 24/7 sa mga mini worship productions po namin. Yan, praise God. Introduce ko po sa inyo ang mga magiging mainstay po sa ating Roar with God. Ang senior pastor po natin na si Pastor Edwin Colangoy at si Pastora Rax Colangoy. So sila po ang mga founders ng New Covenant Manila Global Harvest Incorporated, which is NCC family. Mag-share lang po sila ng konti kung gaano katagal na po sila sa ministry and kailan po nila nakilala si God sa buhay nila. Ako si Rax Colanggoy, tinatawag nila ako na Ate Rax sa NCC. Since bata pa lang ako, part na ako ng isang church, pero masasabi ko na nakilala ko talaga ang Panginoon, na nagkaroon ako ng personal relationship sa Panginoon nung 15 or 14 years old ako. Naalala ko, Sunday yon, 3 yung sasayawan namin na event sa Las Piñas tsaka sa church. And then habang nasa tricycle ako, puro that time, hindi ko pa naintindihan, pero kinakausap ko na yung Panginoon na sabi ko, Lord, ganito yung gusto kong buhay, yung parang ang busy-busy ko para sa kaluwalhatian mo. And simula nun, sinurrender ko na yung buhay ko sa Panginoon hanggang sa mag-college ako, magkatrabaho, at mapangasawa ko nga si Pastor Ed. Ako'y isang teacher by profession at ang ministry ko sa church ay nahawakan namin yung primary e-group leaders at meron din akong mga young ladies at young moms na hinahawakan sa e-group. Thank you! Maraming salamat po, Ate Rax. Ngayon naman po, pakinggan naman po natin si Pastor Edwin. Ako si Pastor Edwin Colangoy. Yung mga magulang ko din ay Christian na. Ipinasa naman po sa aking mga magulang. Kanya lang po, nung medyo ako ay nag-aral na ng college, ako po ay nag-aral ng nautical engineering sa PMI. Tapos sa STI, nagkaroon din ako ng course ng computer science. Doon medyo na yung buhay ko. Wala ako sa Lord, pero nung bata pa ako, laking Sunday school din. So after that, ako'y nagkaroon ng karamdaman. Kaya umuwi ako ng Mindoro. Nung umuwi ako ng Mindoro, doon ako muling tinawag ng Panginoon sa paglilingkod. At pumasok ako ng Bible School, 4 years yun. Nagkaroon kami dito ng masteral sa Alabang. Nakilala ko nga si Rax, nung ako'y nagpapastor. I believe na pinagtagpo kami ni Lord para sa ganitong gawain. Nagkaanak kami si Red, pero that time ako ay nagpapastor na sa Assemblies of God sa Mindoro. Almost 12 years muna ako nagpastor doon. And then nung si Red nga ay nagkaroon ng karamdaman, dinala namin siya dito sa Manila. Doon na nga po ako nag-pioneer yung events natin sa kasalukuyan. Yun po yung history talaga po nun. At salamat sa Lord at hanggang ngayon ay patuloy po na pinagpapala ng Panginoon. Kaya God bless you. Nawa ipagpalain tayo ng Panginoon dito sa podcast na to. At marami nawa ang mapagpala ng ministry nito. Salamat po. Amen. Simula nung naging part ako ng NCC, doon ko parang mas naging seryoso sa worship at sa pag-walk with Christ. Yung ang relationship napaka-importante talaga niya na ma-restore. Oo, nire-restore ni Jesus Christ yung relationship natin dahil tinanggap mo siya. But I really think na kailangan pa rin natin i-walk out or basahin pa rin or maglakbay kasama niya. Napaka-importante nung relationship natin sa Panginoon. So, ang next question ko po is, in your opinion, Ate Rax, Pastor Edwin, gaano ka-importante sa iyo ang relasyon mo sa Panginoon? Napaka-importante. Personal sa akin, yun talaga pinaka-main point ng ating pananampalataya, yung relationship. Kasi nga sabi, di ba, it is not about religion. Kaya nga, New Covenant yung pangalan natin. Isa yun yung pinapatatag talaga natin yung relationship natin sa Panginoon. Marami kasing mga tao na totoo na kilala nila si Lord pero wala talagang impact basta't kilala lang nila. Kaya tayo na mga, may relationship sa Lord, alam natin kung ano ibig sabihin ng relationship sa Panginoon. Important yun sa buhay ng mga Kristiyano, yung tinatawag journey, yung walk natin sa Lord, ay lalong tumitibay, lalong lumalalim, at lalong napapatigtig natin at patuloy natin siyang lubusan na ikilala. Personally din, katulad ng sinabi ni Pastor Edwin, ito talaga yung foundation ng lahat ng bagay na ginagawa mo. Siguro nung nagsisimula pa lang ako nun sa NCC, yung isa sa mga tagline na
na naiwan sa isip ko hanggang ngayon, yung sinabi ni Pastor Edwin kanina na it is not about religion, it is about relationship. Nung nagsimula pa lang ako, ito yung lagi kong naririnig tuwing aakyat ako ng church na hindi nga siya about sa religion, ito talaga yung tungkol to sa personal na relationship natin sa Panginoon. And nagpapasalamat ako, kanina nagre-reflect ako habang nagsasalita kayong lahat. Nagre-reflect ako na yung simula nung pinakilala sa akin ni Lord yung church na 'to, naging isang factor 'to kung ano yung buhay ko ngayon. Siguro kung hindi pinakilala sa akin ni Lord yung mga tao na part ng NCC, siguro alam mo yun, siguro wala ako dito sa harapan niyo ngayon, wala ako dito sa podcast natin ngayon, hindi ako nagsasalita. Siguro ibang Nicole, nasa ibang track ako, pero nagpapasalamat ako kasi sa loob ng 5 taon grabe yung nakita ko na grabe kumilos si Lord sa buhay ko and nagpapasalamat ako kasi nagkaroon ako ng magandang relationship kay Lord mula noon hanggang ngayon. Nagpapasalamat ako na si Lord yung patuloy na kumilos and patuloy na naging pundasyon and yung patuloy na naranasan ko sa buong buhay ko and sa buong paglilingkod ko sa kingdom niya. Amen, amen, amen. Napaka-blessing talaga yung relationship natin. Sa akin, lagi ko nga yan parang sa lahat ng tinuturo ko, even sa e-group, kapag in-invite ako sa gawain natin, di ba, sa Reach or sa kung ano pa man, lagi kong sinasabi na yung pinaka-basic ay yung pag-cultivate ng relationship sa Panginoon through reading of the Word of God, prayer, worship. Kailangan talagang i-work out siya, lalo na ngayon sa pang-araw-araw nating pamumuhay na parang napaka-busy ng mga tao, napaka-importante na palalimin yung relationship sa Panginoon. Madali kasing sabihin di ba na, kilala ko naman na ang Panginoon Alam niya ng Lord, it's between me and God, di ba minsan ganun tayo. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga natin minsan napapalalim yung relationship natin sa Panginoon. Kaya kapag may bagyong dumarating, bagyo ng problema or mga testing ng buhay, minsan madali tayong ma-discourage. Diba minsan nagtataka tayo, leader na yun na bakit parang nag-give up siya or matagal na yun sa Lord Kasi nga, sabi nga ni Pastor kanina, yun yung dapat talaga na i-cultivate o palalimin yung relasyon natin sa Panginoon. At ako personally, kung hindi ko i-work out yung relationship ko sa Panginoon, mahirap mag-handle ng ministry, mahirap i-handle yung sarili sa mga kahinaan na meron tayo, sa mga challenges na meron tayo, madali tayo madi-discourage. Kaya mahalagang-mahalaga yung personal, intimate relationship sa Panginoon. Yun po, salamat po. Amen, amen. Praise God. So, napakaganda na reiterate niya na para ma-improve mo yung relationship mo, Panginoon, is you really need to seek Him through His Word, yung pagbabasa ng Bible. And at the same time, andyan din yung pagpe-pray at pag-worship. And I think nakukuha natin lahat to sa pag-attend natin sa church. Yan, yung pagsali natin sa church, online man yan or physical man, lalo na ngayong may pandemic. Pero the thing is, tuloy pa rin naman ang buhay. Tuloy ang worship, tuloy ang pagbabasa ng Bible, tuloy ang pagpe-preach ng mga pastor, tuloy lahat, tuloy ang buhay kahit na nasa gitna tayo ng bagyo. Tulad ng sinasabi ni Ate Rax. Gusto ko lang ding itanong, ano pa kaya yung mga practical ways, Pastor Edwin, yung tingin mo ng mga practical na bagay na dapat ginagawa ng isang Christian para lalong mapatibay pa niya yung relasyon niya sa Panginoon? I think napaka-importante din yung sabi ng Bible sa Hebrew 10:25. Sabi na huwag nating kaligtaan yung pagtitipon-tipon, even in online gathering. Napakalaga yun kahit online na makapag-fellowship ka dahil yun nga, yung pagkakamukha ng isang baga, yung baga, yung apoy na panggatong. Pagka inalis mo yung panggatong na yun, dun sa maraming baga, mamatay yung apoy So, ganun din tayo na sinabi yun ng Bible na talagang, sabi nga ng Psalm 133 verse 1 hanggang 3, napakaligaya at kaaya-aya yung magkakapatid na sama-samang nagpupuri sa Panginoon. So, ayun po, isa po yung paraan na palakas ka kasi minsan hindi mo maano na nanghihina ka din Di po ba? Kahit na sinong malakas malakas sa Panginoon, may time talaga na nanghihina ka.
No? Kaya nga, kailangan mo ang bawat isa. Kaya nga, importante yung merong magpapalakas din sa'yo, merong magkaano sa'yo, mag-share ng kanyang mga karanasan, at doon tayo tumitibay, na-encourage tayo sa mga buhay nila, na hindi lang pala ikaw yung dumadaan sa ganung mga pagsubok, mga testing ng buhay, siya din pala. So ikaw, ang napapalakas ka din, ayun nga, kailangan magpatuloy talaga tayo sa napaka-importanting paraan para makapagpatuloy ang ating relationship. Amen. Amen. Ang dami ko natututunan ngayong gabi mula sa mga guest speaker natin, no? Parang habang nakikinig ka, makakapag-reflect ka din sa sarili mo na, oo nga, ganon yung dapat na gawin or ayun yung dapat mong gawin para ma-restore mo yung personal na relationship mo sa Panginoon. So ngayon naman, pakinggan naman natin ang atin ng lahat, si Ate Rax, para sagutin niya din yung tanong na kung paano niya maaayos or mare-restore yung personal na relationship niya sa Panginoon. Go, Ate Rax! Amen. Naniniwala kasi ako na kaya minsan nasisira yung relationship natin sa Panginoon. Una, dahil sa mga pagsubok na hindi natin nakayanan, di ba? Pangalawa, gawa ng kaaway, di ba? May mga ipapadala talagang, may mga padala si Satanas para hindi tayo magpatuloy. Para ma-restore yun ay number 1 talaga, tulungan mo yung sarili mo. May preaching si pastor na kung gaano kalayo yung tinakbo mo palayo sa Panginoon, ganun din yung dapat mong takbuhin papalapit sa Kanya. And as you run yung race na yon, may mga pagsubok pa rin. Kaya dapat tatagan mo yung loob mo doon. Pangalawa, lumapit ka sa tingin mo na godly na tao na makakapagbigay sa iyo ng magandang payo. At pangatlo, ikaw mismo, direktang humingi ka ng tulong sa Lord, na Lord, kailangan ko yung tulong mo. Wala naman akong ibang tatakbuhan kundi ikaw talaga, Lord eh. Para siyang wino-work out talaga. Gawa ka ng intentional na gawa ka ng paraan para ma-restore ito. Dahil ikaw yung talo kumbaga, 'di ba? Ikaw yung magbebenepisyo at ikaw din yung matatalo kung hindi mo ito i-work out. At isa nga sa lagi natin sinasabi ni Pastor, huwag kang umalis sa ministry. 'Di ba? Kasi parang akala mo kapag halimbawa nasira yung relationship mo na sa Panginoon, parang feeling mo hindi ka nakarapat-dapat. Sino ba yung karapat-dapat? Parang lahat tayo hindi karapat-dapat kung ganun yung standard, 'di ba? Pero yung the more na nagpapagamit ka sa Lord, the more din na nare-restore ka at natutulungan ka ng Panginoon, lalo mo siya nakikilala, lalo ka nai-in love sa Kanya, kaya lalong rin nare-restore yung relationship ninyo. Praise God, purihin ang Panginoon. So, yung mga key takeaways ko na sinare ni na Pastor, yung mga practical ways para mapalakas pa natin at saka maayos natin lalo yung relationship natin sa Panginoon is number 1 is pagbabasa ng Bible. Second is yung pagpe-pray. Tapos nabanggit din Sir Edwin yung fellowship with one another, yung pag-church nga natin kahit online, napaka-importante nan. And at the same time, maganda yung sinabi ni Ate Rax tungkol sa pag-surround mo ng sarili mo ng godly people. I think that's really important na mga taong that you look up to, tayong mga taong mga pina-follow mo siguro sa Instagram o kaya sa Facebook, mga pinapanood mo na sa YouTube, should be godly at a certain level. And at the same time, yun nga, kailangan maging intentional ka to really work it out na i-decide mo sa sarili mo dahil nasa puso mo si Jesus Christ. Yung old self mo, wala na yan. You're a new person na. Hindi na ikaw yung dating sarili mo. Andrea Nicole, anong take-away mo sa topic natin ngayon about sa restoration ng ating relationship with God? Okay, thank you Kuya C. Sa akin naman, kung sasagutin ko yung tanong na kung paano ko naman ma-restore or isasaayos yung relationship ko sa Panginoon. Nag-agree ako sa mga sinabi niyong lahat. Pero para sa akin, yung una kong gagawin, kung paano ko ma-restore yung personal na relasyon ko sa Panginoon, unang-una kong gagawin is mag-decide. Dalawa lang naman yun magde-decide ka kung yes or no, or kung gusto mo or ayaw mo. Kung yes na gusto mong mag-restore kay Lord, kung gusto mong magbasa ng Bible, mag-decide ka kung gusto mo bang mag-pray, magde-decide ka kung gusto mong mapalibutan ka ng godly people na matutulungan kang lumalim kay Lord. And kung gusto mong maging intentional dun sa mga gagawin mo, dito siya umiikot. Sa unang-una kong gagawin is mag-decide ako kung gusto ko ba na
patuloy na lumalim yung relationship ko kay Lord? Or kung yes ba, na gusto kong maranasan pa yung pinaka malalim na pwede kong maranasan habang kasama ko si Lord. Siguro yun yung para sa akin. Unang-una kong gagawin is mag-decide. Gumawa ako ng personal decision na gusto kong maging malalim and gusto kong magkaroon ng amazing relationship with God. Thank you, Kuya C. Amen, amen. So, Nicole, since decision making, what made you decide? Grabe, sobrang nakaka-bless. Parang bitin. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Para lalo tayong matuto at malaman kung paano pa natin mapapalakas ang ating relasyon sa ating Panginoon. We pray that we were able to encourage you. See you po ulit next Wednesday sa Roar with God. Maaari po kayong makinig sa YouTube at iba pang podcast apps. Maraming salamat po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.